Yan ang breakaway, yan ang breakaway. Number 65. Number 0217. Come again. 87. 87. Number 030. Four rider sir, sa likod nyo sir, sa likuran nyo. Ang Turo Matabungkay ay isa sa prestigiyoso at longest running amateur race dito sa Pilipinas. At kasama natin of course ang head organizer at race director ng Turo Matabungkay na si Mr. Kin Baterna. So sir, paano ba nagsimula itong Turo Matabungkay? Nagsimula ito ng 2004, no? Nag-start lang to parang informal race, no? Parang barangay-barangay lang, no? Sumasali kami dito ng mga 4 years. After that, nang nag-stop ang organizer to organize this race, tinap kami ng Matabungkay Beach Hotel, no? To organize the Tour of Matabungkay, no? Dati nagpapatakbo nito si Mr. Raul Cuevas. Kaya nang kami na inano ng Matabungkay Beach Hotel, inorganize namin, parang it's just like a professional amateur race. Sir, ilang stage to nagsimula initially? Usually, 3 days talaga tong tour na to. No? Mga 4 stages, 3-day race. Yun ang simula niyan. Nag-start kami ng first day namin ng individual time trial. Tapos ang circuit race namin in the afternoon. Pagdating ng second day namin, yun ang mga longest race namin. Tapos ang pang third day namin, yun ang pang mga short race. Kasi mag-awarding pa kami after that. Sir, napansin namin kasi itong Turo Matabungkay, dinadaluhan to ng mga business executives or people from all walks of life, pati expats. So, saan kayo nakakuha ng idea na isali rin ng mga expats? Kami kasi before kami maging organizer ng Turo Matabungkay, nagre-race kami, no? Nagre-race kami sa Thailand, doon sa Tour of Friendship as one of the expat race. No, mga kalaban namin doon, mga executive rin from Singapore, Thailand, Indonesia. Kami doon, more sa mga professional rin, no? Kaya sabi namin, bakit hindi natin dalhin sa Pilipinas? No? So, doon nyo halos na absorb yung ganong klaseng style of amateur competitions, ano? Yes. So, kaya dinala namin, kasi dapat meron tayong sports tourism eh. Pag-iimbita tayo ng mga foreigner to compete dito sa Pilipinas. Yan talagang main concept namin, no? Kaya ginawa namin maganda, no? Kung anong ginagawa nila doon, mas pinaganda pa namin. No? Kaya naging sikat to sa buong mundo, ang Turo Matabungkay. Kasi as far as US, may mga riders kami from UK, no? From Singapore. Dati mga 100 plus foreigners, no? Ang nagko-compete dito. Tapos ang gusto kasi namin, ang parang Filipino, hindi na sila pupunta doon sa abroad, no? Not just to compete with the foreign riders, para alam rin natin kung anong level natin, no? Kasi kung tayo lang nagkakarera, hindi natin alam, no? Kaya doon na rin natuto ang mga businessman na mahilig magbike kung paano magkarera with the foreigners, no? Kung anong karakter nila. Kaya alam mo naman mga foreigner parang organized sila magkarera eh. Ang mga Pinoy kasi ibang klase, di ba? Tira ng tira 'yon, walang kaya doon sila natututo, no? Hindi na sila kailangan gumastos ng malaking pera just to compete abroad. Kaya yun ang inumpisahan talaga namin, pinaganda namin. Kinuha namin ng mga race marshals ng Ronda Pilipinas. Tapos every night party. Tapos pinaganda namin mga trophies namin. Event t-shirt namin, pinaganda namin. Tapos binihisan namin ng mga start and finish line namin. Kasi dati, nang sumasali kami sa Tour Matabungkay, ang start and finish line na namin, parang kawayan lang eh. Ganun lang eh, di ba? Kasi parang informal race lang talaga siya eh. Pero during that time, nag-enjoy na kami. Kasi during that time naman, parang ang road racing kasi hindi pa naman nakaano sa mga Filipino eh. Lalo na sa executive. Kaya marami kaming na-invite na mga presidente ng kumpanya dito sa Pilipinas, no?
Even sa abroad, no, mga presidente ng kumpanya doon sa abroad, pumupunta dito just to compete. Dala-dala nilang pamilya nila, mga foreigner, dala-dala nila. Tapos pinasusundo namin sa airport yun, no. We dealt to the Department of Tourism, no. May ano yan, pagdating sa airport, may nagbibigay ng garland sila, may nag-a-assist. Hanggang pag-uwi, no, pinackage talaga namin ng parang ganoon, pinackage talaga namin na para pabalik-balik sila. Kaya pabalik-balik talaga sila, no? Kaya alam mo namang Pilipino, hospitable, kilala dyan eh. Hospitable talagang Filipino. Tapos may mga pinararating kami ng mga foreign sports journalists na nagko-concentrate lang sa cycling, na nagsusulat para sa amin. Kaya sumikat to sa buong mundo, no? Kaya sa cycling world, basta puro matabong ka, doon talaga siya. Makikita mo siya, no? Even pag ginugal mo siya. No? Kaya nagpapasalamat kami sa marami ring tumutulong sa amin during that time. So by the way, ang Matobongkay is a barangay in Lian. Naging popular yata to way back in 1950s. Nakadiscover yata nito is German residents in Manila. Eventually, nag-establish sila ng mga cottages. Kasi nga, kilala ang Matobongkay sa White Sand Beach and Coral Reefs. Isa yata sa pinakamalapit na may white sand dito yan eh. Suburban area na talagang malapit sa Metro Manila na may white sand. Boskin, gaano ba kakomplikado itong mag-organize ng mga about 6 categories? Sabay-sabay silang intermittently, papakawalan mo sila, sabay-sabay silang judge, different skills. For the past years kasi na ino-organize namin itong race na to, napag-aralan na namin kung paano yan. No? Kaya we're spending a lot dun sa mga marshals namin. Tapos kasi ang dami, no? Usually nga, sa mga professional race, mga 200 na yan. Ito, umabot kami ng mga 500. Though it's color-coded, ano? Color-coded, marami kaming mga ginagawang method kung paano namin masisecure. Para ang result namin, maganda, di ba? And then, it's really credible. Siyempre, meron tayong timing chip, di ba? Hindi pwede talaga na hindi walang timing chip. Tapos ano yan eh, ang maganda sa western part of this Batangas, very cooperative ang mga LGUs, no? Ang bayan ng Lian, no? With Mayor Bolompo. Yan, nagtulong-tulong kami doon, no? Pag nagkakarera every October, alam na nila yan. Sa district na yan no, may karera. Kasi ang LGUs yan, very cooperative, no? Yan ang kinagaganda sa lugar na yan. Safe. Tapos, marami, the last ASEAN Games, doon rin pinadaan eh. Sa area na yun. Di ba? Kaya nagtataka kung bakit Tagaytay, tapos dinaan dito sa may Lian, di ba? Because of the roads kasi talagang Malaya, perfect, no? perfect. Tapos ang last na ASEAN Games, yan rin. Maganda kasing ruta na to. Maganda nga kasi combination of Kaya yun ang kagandahan ng ruta na to. Kaya for the past years kasi yun, doon lang kami, paikot-ikot lang kami doon. So, ang Lian is under the 1st District ng Batangas, ano? So, gaano ka totoo yung sabi nila na napakalaki ng contribution talaga ng Turo Matobongkay when it comes sa farm to market road. Na-improve daw talaga yan just because in-improve talaga intentionally para maganda yung daanan ng race ng Turo Matobongkay at talagang nag-boom ang industry just because of the highways. Saka yung dinadaanan ng ruta, talagang maganda, sementado, well-paved. So, were you elated dito sa ganitong sabi-sabi na totoo ba yan? Arkitektin? Siguro may pagkatotoo rin. Kasi every year na nag-organize kami, pag nagko-coordinate kami sa DPWH and with the LGUs, ang lahat ng mga sirang kalye doon, inaayos nila, no? Kaya napapansin mo, pag Turo Matobongkay, no? Wala kami makikita halos na lubak, no? Kung may ginagawa man doon, inaano muna nila, no? Inaayos nila. Tapos lahat ng mga kontraktor doon na gumagawa,
inaabisuan na nila yon na may karong race, i-clear nyo ang lahat ng mga debris doon sa kalye. Yan ang potholes. Kaya ang ganda na nga ngayon ng kalye doon kasi pag dinadaanan at nababalita kasi sa radio at sa mga TV na tapos they're looking forward on every year may karera doon kasi ang road racing dapat magandang kalye. Ang Tour of Matubungkay ba ay open din sa professional to? Ang Tour of Matubungkay, ang mga pro cyclists, pinalalaro namin sila basta hindi sila active doon sa year. Na example is 2020 ngayon, dapat wala sila may sinalian na mga professional race sa year na to. No? Inaalaw namin yon. No? Kaya gusto kasi namin na makapag-compete rin sila with the under 23, mga bata natin. And then parang bata natututo rin sa mga experience nila, no? Kasi mga veterano na yan eh. No? Kung paano mag-compete. And also, ang mga under 23 natin mga bata, doon ang gauge nila, no? Doon nila nagigauge kung kaya nila maging pro. No, 'yan ang ang mga pro cyclist natin nilalagay namin doon sa open category, open and under 23 category. Yan doon sila nagko-compete. Makapag-compete sila doon sa mga bata, no. Minsan nga natatalo sila ng mga bata, no. Ang mga bata tuwang-tuwa kasi siyempre idol rin nila mga pro na yan. Natatalo nila tapos siguro nagiging feel na nila na ready na talaga sila for the professional race. Kaya nakikita mo na sila sa Litour, sa Ronda Pilipinas, nandun na sila, mga bata na yan. Compete na sila sa pro ride. No? Nagko-compete na sila dun sa mga race na yan. Alos lahat naman ng mga national team natin na under 23, sumasali dun sa Tour Matubungkay. No? Inaalaw namin ang national riders natin to compete dun sa para ang mga hindi naman mga batang siklista naman, they look forward na naman doon sa mga national team. Siguro baka balang araw, nasa national team rin ako. No? Kasi mga idol rin nila yan eh. Makakakilala rin nila yan ng mga nasa national team nila eh. Kaya naano sila na mag-ensayo. Sana balang araw, mapupunta sila sa national team or sa professional team. No? Yan ang gusto talaga namin nangyari para nade-develop natin ang grassroots ng cycling. Kaya tuwang-tuwa kami na marami na talagang kami na po-produce from the grassroots na nasa national team and the professional team. Kasi from the grassroots na yan, kasi maraming, yung iba kasi talaga nangangarap, parang Manny Pacquiao nga, na nangangarap na baka ang mag-angat sa kanila is yung pagkapanalo nila o pagiging kampiyon nila sa cycling at mag-aahon sa kanila sa kahirapan. So marami tayong nakita rin nga dito sa sumasali sa Tour Matubungkay na naging pro. Tulad nila na Rustom Lim. Ayan pala, si Rustom Lim. Rustom Lim. Sina Jermaine Prado. Ayun, mga product namin yan. Tapos halos lahat ng mga nasa national team, mga product ng... yan, yan. Yung mga natin, sina Tomas Muarez, sina... Marami sila dyan. Alam nila yan. Bata pa sila, nagko-compete sila dyan. Ngayon, tuwang-tuwa nga kami, we are very happy na nandyan na talaga sila sa professional team. At least natulungan sila, lalo na mga batang siklista na hindi nga, meron kasi tayong mga siklista na kahit bisikleta hindi makabili. Pero may skills. Skills, may talent, and then meron mga businessman dyan na sumasali sa amin. Pinahiram sa ng bisikleta, eventually, yun na rin nagsusupport sa career nila. Yan pala na talaga, ang laking tulong ng Tour Matubungkay. Kaya yun talagang gain ng namin ang purpose talaga namin, to connect the businessman with passion ng cycling na tumulong dito sa mga upcoming natin na nanggaling dun sa mga mahihirap. No? Kaya marami natutulungan yan. Pagdating ng Tour Matubungkay, maraming pro dyan na nagbibigay ng tubig sa mga boss nila, mga ninong nila, no, sa sports, no, mga supporter nila, no, yan nagko-compete sa Tour Matubungkay. Biro mo, tuwang-tuwa sila, no, that's the only time na raw na makakabawi sila doon sa mga tumutulong sa kanila. Makapagbigay man lang ng tubig doon. Kaya enjoy talaga, enjoy ang Tour Matubungkay. So may idea kayo ngayon? Yung may mga skills dyan, may strength naman, talagang gusto ng cycling pero walang bike. Sumali lang kayo sa Tour Matubungkay at magpa-scout kayo sa mga
executives. Talagang baka mabigyan kayo ng pag-asa. May plano ba kayo in the future, in the near future na gawing Luzon-wide to? O kahit up north lang? Itong Turo Matabungkay. Given its popularity. Sa ngayon kasi, ang Turo Matabungkay kasi doon ang mismo rin sa district ng Batangas. But they have also one race ng Vuelta Dagupan. Nasa North. Ayan, meron pala na, okay. Ito naman, Anliahao naman to. No, climbing talaga to. Dapat malakas ka sa climbing. Marami rin sumasali dito sa ano na to, no? Sa ano kasi ibang klase naman to eh. Usually nasa month of April siya, no? After Month of April. Ba't ba napili yung Oktubre ang ano nga pala, ang Turo Matabungkay? Since na parang ano yan, halos ka susubside lang ng mga tag-ulan days niya, tag-ulan months. So. Kasi sa mga month na yan, wala kasing karera talaga eh. No? Kaya in order to fill the gap ng siklista, kasi mahirap rin kasi mag-ensayo. Kami, nag-ensayo rin kami. Mahirap mag-ensayo na wala ka naman sa salian. Kaya dapat mayroon ka in between eh. Sa awa naman ng Diyos, hindi naman kami inuulan. No? Kaya tuloy-tuloy, hindi naman kami binabagyo. Kaya siguro kung maganda talagang ginagawa mo sa sports, ginagawa mo sa ating community, meron talagang positive talagang rin ang nangyayari. Sa akin naman, ang nakikita ko dyan is at least hindi lang once a year yung pwede nilang masalihan. Like yung mga iba, may mga ibang competitions. Usually, summer spectacle yung mga ginagawa ng mga ibang competitions, cycling competitions. Ito naman, meron sa October din. Hindi sila maghihintay ng isang taon o buwan na lang. So, kaya nga, kung may sasali kayo ng Vuelta Dagupan or other races, meron ulit sa October, no? Through Turo Matabungkay. Yan, parang 6 months ang gap. Oo. Ang gap niyan. Road cycling naman 'to eh. Kaya mayroon sila, hindi sila tinatamad mag-ensayo. Ganun rin talagang gusto namin. Compare sa Turo Matabungkay, ang Vuelta Dagupan is a 2-stage race competition, ano? Yan. Two stage lang kami. Pero puro ahon yan, no? Usually, nag-finish talaga kami sa Baguio. Yan ang ginagamit. Ang first day namin from Dagupan City, Pangasinan, akyat ng Baguio na yun, no? Yun ang first day namin. Tapos, minsan, ang second day namin, bababa kami ng Buklao, akyat ng Baguio. Minsan, bababa kami doon sa may Eagle, sa may Agoo. Sa akyat ng Marcos Highway, Tuba, Benguet, akyat kami ng Marcos Highway. Minsan, sa Nagilian, depende ba sa climbing, no? Kaya, alam mo naman, hindi ka full-fledged na siklista pag hindi mo na akyat ng Baguio. Ilang years na ba ang Turo Vuelta Dagupan? Matagal na rin, siguro mga more than 10 years na eh. One of the oldest rin yun eh. Nag-start rin yan na kami rin magkakaibigan, no? Barka-barkadahan lang na nagpapakarera kami doon. Eventually, ginawa na rin namin na parang Turo Matabungkay na pinagaganda namin ng finish line, ng starting line, tapos sa mga marshals namin, we are professional race marshals talaga. Tapos may mga timing chip lang kami, yun, para enjoy, no? Pag nagpa-picture ka sa finish line namin, pwede mo na gawing souvenir. At ito nga Turo Matabungkay, mapapansin nyo, kung mapapansin nyo, 4-stage race to, yung stage 1 niya is ITT, parang warm-up, ano? Warm-up. Sabi nga ng iba, ba't parang baligtad? Usually ang ITT ginagawa yan sa huli ng race, sa final stage. And then, yung stage 3 niya, lagpas muna tayo sa stage 2. So, stage 3 niya is the longest route. Usually, talagang about 100 plus kilometers ang itatraverse. Combination of rolling terrain, flat, etc. At ang stage 4 ay ang tinatawag nilang Queen Stage o tinatawag ni Boskin na Payapa Stage. Yan na. Usually, yan ang dumadaan talaga kami sa Payapa. Yan ang gustong-gusto ng mga siklista eh. Pero for the past years, hindi na namin masyado inabaan mga stages namin. Parang din sayado, nakakasali. Kasi
talaga dyan, malaki iwanan dyan. Eh. Malaking iwan. Dalawang climb dyan yata. No? May Tumbaga, alam ko may Tumbaga, saka yung isang famous din sa mga Mount MTB riders. Ano? Alam mo, for the past years kami nag-organize, laki rin improvement ng mga executive cyclists. Oo nga, kaya nga. Dati, ang bagal umakyat din sa payapa. Ngayon, ang bibilis na. Kala mo, kung alanganin ka nga talaga na pro na cyclist, pwedeng iiwanan ka rin ng mga executive eh. Iba na ngayon ang level nila kasi ang equipment nila iba, tapos ang training nila iba na rin. Kaya ang speed nag-iba na rin, no? Cutthroat talaga sila, talagang highly competitive at nakita naman natin na siguro sabi nila nung nakaraan ganito kami kahina. Next tour of Matubungkay, siguro hindi namin mapapahiya. Talagang highly trained na sila, then yung mga gamit nila, nag-upgrade sila. Gamit nila, tapos and then, Saka sabi nyo, dito sa Tour of Matubungkay, makikita yung mga hindi nyo pa nakikitang mga road bike or mga bisikleta sa Pilipinas. Yes, oo. Parang, totoo yan, no? Parang bike exhibition tong bike exhibit ang Tour of Matubungkay. Oo. Kaya dito mo makikita ang mga bagong modelo ng bisikleta. Di ba? Ang mga mamahaling bisikleta na hindi mo pa nakikita doon sa iba. Di ba? Kaya dito, sinushow talaga ng mga executive cyclists yan. Sino-showcase nila Mga gulong dyan na worth 300,000 per pair, di ba? Minsan may mga bike na sumasali sa Tour Matubungkay na pag kinenta mo, abuti ng mga 1 milyon. may isang, kita mo, grabe Kaya ang mga bagong mga sikat na brand, doon mo makikita. No? Doon, kaya parang... High performing na mga siguro yung mga bike nila kasi talagang design for the specific tournament, ano? High performing talaga. Kasi ang mga executive naman talaga pinag-aaralan nila yan eh. Marami muna yan binabasa bago sila bumili. More kami kasi as executive cyclist, may pagka-technical kami. Kaya lahat ng mga parts na binibili namin sa bike namin, pinag-aaralan talaga namin. Technical and scientific. Scientific yan. Yan na the right word. So fast forward in 2021, anong inaasahan ng mga ka-Tour of Matubungkay natin dyan? Kasi miski ako na-excite na ako kasi nga talagang doble ang population ngayon ang sasali sa Tour of Matubungkay. Kasi ngayong pandemic, alos nag-times 4 yung dami ng bisikleta dito sa Metro Manila and the suburban areas. Oo nga, no? Grabe talaga ngayon ang number na nagbabike. Pag makikita mo sa kalye, siguro nga, tama nga si Dwayne, siguro mga 400%, no? Ang dami. Kaya kung mayroon nagkaroon ng consciousness sa cycling, kaya pag nakikita ko nga, parang nasa Europe ka na Kasi ang Europe, yun ang lifestyle kasi nila cycling. Sana sa atin ganun rin, no? Dapat ituloy-tuloy natin ang hilig natin sa cycling. Baka kasi kung mas maraming nagbabike, marami tayong nadidiscover na mga talents. Tapos it's also good for the sponsor kasi kung marami nagbibisikleta, marami mag-sponsor sa mga cycling event. Kaya ang ganda, no? Ang ganda rin na nangyayari. Ang ganda rin nangyayari ngayon kasi naging health conscious na rin ang tao. Yes, naging eye-opener talaga ang pandemic. Yun nga, katulad ng kasabi mo, yun talagang suppose niya sasabihin ko na naging health conscious din. Hindi lang basta naging, in general, talagang naging health conscious sila at nag-resort sila into sports like this, ang biking as an alternative transport kasi yung iba naman kahit sabihin na nating may panggasolina, nagbabike pa rin, lalo yung mga may nakakaangat, pero yung mga iba na ginamit ang cycling para pantrabaho, para makapunta sa trabaho dahil walang masakyan, ay dagdag dito sa population ng mga may bike. So once again, Mr. Kin Baterna, head organizer ng Tour of Matubungkay at at the same time, organizer ng Vuelta Dagupan. This is Dwayne Badwa for Dwayne Entertainment.